Oh, tingnan nyo, eto, aasarin ko talaga kayo mga Pilipino. Ha? Tingnan nyo mabuti. O, pakinggan nyo, anong sabi ni Marcos? We will not lift a finger. O, eto, pakinggan nyo. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, binayaran pa ng Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo. Anong ibig sabihin nun? Eh di pera ng taong bayan. Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Lantarang niloko nyo taong bayan. Lantarang binudol nyo taong... Pera pa ng para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayan ginamit nyo. Di magpipinger. Pwe! Patungong The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kumpletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kumpleto? Nagpapalusot ka pa! Ha? Ito'y kooperasyon. Akala ko hindi kayo makikikooperate ngayon. Ito'y kasama sa kooperasyon. Ay, loko-loko. Niluloko nyo kami. Mr. Finger, niluloko nyo kami. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official. Hindi magbibigay yan. Kahit naman magbigay yan, anong papaniwalaan ba? It is the same person na nagsabi sa amin na walang pumasok na baril doon sa loob ng KOJC. More than 16 days kami doon. Pambira, walang ni isang baril. Ganyan po ka-fake news yung presidente mo, Claire. At ang lalakas, napaka-ipokrito ninyo, tapos kami tatawagin yung fake news. Kung magkano ang naging gastos, ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng Pero ito sinabi nakipag-ugnayan sila dyan. Alam mo, ma-high blood ako sa panloloko talagang ginawa sa atin. Pero tingnan nyo na lang. Sasabihin kaya nila yan kung hindi nahuli? Diba? Kasi nailabas napicturean yung number nitong eroplano. So mache-check. Alam, nasa Pilipinas ang may-ari kasi RP ang nakalagay. So Republic of the Philippines. So ibig sabihin hindi ICC. Hindi natin tinulungan ng ICC. Tayo mismo ang nagtraidor sa kapwa nating Pilipino. Na sinabi ninyo hindi kayo makikipagtulungan. Sabi nga na iba, niloloko tayo ng gobyernong ito. Baka nga hindi pa nila inamin yan. Kung hindi lang napicturean itong eroplano. Kung hindi lang napicturean yung number. Kung hindi napicturean yung flight number ba ang tawag doon. Kaya lang nawalan sila Mabubuking na naman sila na nagsinungaling. So napilitan silang umamin. But still, bakit natin to ginagawa sa Pilipinas? Ganyan na ba kayo ka-insecure talaga sa mga Duterte? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang babae? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang matanda? Kaya ipapadala nyo doon? Dahil alam nyo, hindi tatagumpay ang impeachment. Alam mo, nagagaya na to si Marcos sa tatay niyan talaga. Ang lupit. Pamahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po ang nagbayad. Ito, walang kwentang vlogger tong animal. Di ba? Nawalan ka ngayon. Ngayon, nasa ng paninindigan mo, Claire? Kung hindi mo matawag na fake news yung presidente mo. Ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Pag hiningi ang assistance, dapat kumpleto. Tayo pa ang naggastos. Ano sabi? Hindi magli-lift ng finger? Hindi magpipinger si Marcos? Hindi makikipag-ugnayan? Hindi makikipag-usap? Anong tawag mo dyan, Claire? Hindi ba budol yun? Hindi, diretsong tanong. Hindi ba budol yun? Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment. Hindi yon. Kasi pwede nyo namang hindi minadali Di ba? Pwede nyo namang ipagpabukas. Hindi kailangan ng jet plane. Hindi na, umuwi ba si Marcos, si PRRD dito naka-private jet? Hindi naman kailangan ng ganun. Pwede nyo namang inantay sana yung desisyon ng korte, tapos, ibinuk nyo na lang. Nakamura pa kayo, hindi gumastos ang gobyerno. Hindi naman pa sosyal si Tatay Digong
Di ba? Alam mo, ako sasabihin ko sa inyo, mas gugustuhin pa ni Tatay Digong na pinauwi nyo muna siya, inantay ang desisyon ng korte, pinag-impake nyo siya ng mga gamit niya, kahit na isakay nyo siya sa commercial plane. Kesa naman naka-private jet, nilabag naman ninyo ang kanyang karapatang pantao ni hindi nyo pinauwi yung matanda, diretso yung flight. Alam nyo bang delikado sa matanda yung flight? Ni hindi nga nagpupunta ng West dyan eh. Delikado na sa edad niya. Dahil malayo na yung flight. Di ba? Alam nyo naman yan sa may edad. Delikado na po yan. Yung ganyang kalayo. Sabihin ninyo, minadali nyo. Kasi wala kayong plano antayin ang desisyon ng korte. Kasi gusto ninyo, si Marcos lang ang magdi-design. Yan ang totoo. Huwag nyong sabihin na kung ano-ano sinasabi. Interpol. Ako. Oh, next po tayo, ito pag-usapan natin. Alam mo kayo na lang ang sumagot, 'di ba? Doon sa mga nagtatanong sa akin kung may secret deal. Etong si Boying at saka to si Marcos sa ICC. May natanggap ba sila? O talagang sadyang takot lang sila kay Sara? Pero hindi po normal sa isang tao na magsasalita ka on live TV. Pwede siguro kung one-on-one lang. Pero on live TV tapos bigla mong babasuhin. Bigla mong babaguhin. Pag inisip mo, presidente yun. So, tatak yun. Alam mo yun. SOJ ka, Secretary of Justice. So, alam mo, yung sasabihin mong yan patungkol sa ICC, tatata. Tapos biglang binago. So, ibig sabihin, masyadong malaki yung kapalit para lokohin nila yung Pilipino. Masyadong malaki yung presyo na matatanggap nila or kung ano man yung matatanggap nila sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC para budulin ng Pilipino at kainin yung sinuka nila, yung kinain nila ulit. Malaki ang pakinabang nila. Hindi mo naman kasi gagawin yan. Ay sinabi mo, hindi po pwede. Sabi mo, it's a threat to our sovereignty, tapos bigla mo pinapasok. Di ba? Oh. So, can we blame the people? No, we cannot. Ang tanong, bakit? Secret deal ba? May presyo ba? Palit ulo ba? May pakinabang ba? Takot kay BP Sara? Kayo na po sumagot dyan sa comment section. Eto, pakinggan natin merong magandang announcement si Boying Remulla. Tandaan nyo po ang apelyido, Remulla. Boying Remulla may announcement about ICC. Okay, mamaya natin pag-usapan yung nabuking kaya sila umamin at saka yung mga Pilipinong ayaw sa impeachment. Pero dito muna tayo. Dito muna kay Boying Remulla. Pag-usapan natin ito. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. Ang pinag-uusapan dito, ICC. Hindi natin kailangan sila sa ating bansa. At wag silang pupunta rito. At wag na wag silang pupunta rito. About sa ICC, ito po ay Secretary ng Department of Justice. May punto naman si Boying. Wag na wag kayong pupunta rito. Bakit? Secretary of Justice. Ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Ako ba ay inuinsulto nyo? Bakit kayo pupunta rito? Hindi nyo ba alam ako ang bossing? Ako, Secretary ng Justice. Pupunta ang ICC dito? Ibig sabihin, walang hustisya dito? Tinatarantado nyo ba ako? Ganun, parang ganun ang sinasabi dito si Boying. Tuloy. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority. Nako, usurpation of authorities. Ano ba ibig sabihin niya usurpation na yan? Yung bang parang hindi ka naman pulis, manghuhuli ka, or wala ka namang karapatan, wala kang soberanya, tapos bigla ka manghuhuli. Ibig sabihin, wala kang posisyon, wala ka sa lugar, tapos mag-aasta ka na para kang otoridad. Yan, bawal yan. Hindi yan po pwede sa ICC. According kanino? Sa akin? Kay Boying. Tuloy. Government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC, Violation ng batas. Sabi ni Boying, violation ng batas. Pag pumunta rito at pag nakialam ang ICC. kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Nako, mga ano to Ano ba itong mga to? Africa? Ano Sudan? Sudan. Kailangan ito ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, Afghanistan. sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno. Doon sa magulo at walang gobyerno, tanong, kayo na sumagot. May gobyerno ba tayo? Hindi po pwede sa Pilipinas ang ICC, hindi naman tayo Somalia. Di ba? Hindi naman tayo Afghanistan. At hindi naman magulo ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba, Boying? Doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya.
Huwag na nila tayo pakialaman. Huwag kayo Nangingialam kayo, ICC. Huwag nyo kaming Magagalit sa inyo si Boying. Magagalit. Huwag nyo kaming pakikialaman. pupunta sa lugar No. na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Linaw, no? Dito, hindi sila pwede makialam. Approve, Boying. Approve ako sa lahat ng sinabi mo. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Hindi na tayo Anong nangyari, Boying? Hindi, ako magtatanong lang. Siguro hindi naman fake news. Hindi naman paninirang tao. Kung ikaw ba ay may secret deal sa ICC, tanong lang po yan, maliwanag. Kasi alam mo, ang dami kong naririnig na mensahe at ang daming bali-balita at ang daming nagsasabi. At ang daming tumatawag at nagsasabi sa akin, nabayaran kaya si Boying? May secret deal kaya si Boying? Hindi natin masisisi ang taong bayan kung isipin na meron kayong secret deal. Kasi ang liwanag ng pagkakasabi mo hindi yan po pwede sa Pilipinas. Hindi ako nagsabi, Claire ha? Pinakita ko sa inyo. Claire, pakicheck nyo kung fake news to si Boying. Dapat kung fake news to si Boying, kastiguin mo, Claire. Sabi niya hindi papasok, tas pinapasok. Ay baka sabihin nyo, ako boss, ako fake news. O, talagay nyo dyan, sino fake news? Ako ba o si Boying? Pambihira, nagloloko naman ata tayo. Huwag naman po natin niloloko mga Pilipino. 'Di ba? Sabi nga ng Biblia, let your yes be yes and your no be no. Ano ibig sabihin? Pag may sinabi ka, panindigan mo. Pag sinabi mong oo. Sinabi mo hindi papasok ba't hinayaan yung pumasok? 'Di ba? Ay sasabihin, hindi naman sila pumasok Loko-loko lang ang magsasabi ng ganong palusot. Hindi nga pumasok, pinadala nyo sa ICC. Mas masahol yun. Mas tarantado ang kalalabasan mo no pagka isipin mo hindi nyo pinapasok, diniliver nyo pa with free delivery. Di ba? Ano to? Ito ay panlilin lang sa mga Pilipino. Ngayon, how do you expect us na maniwala sa inyo? Tapos tatalak si Claire, tatarak si J. Ruiz, tatarak yung kung sino-sino na mga fake news daw kami. O ngayon, sino ang fake news? Sige nga, pakisabi. Huwag kayong magagalit, Boying, huwag kang mapipikon. Anong nangyari? Para masagot ko yung taong bayan. Sinasabi nila nagka-secret deal ba? Anong palit ulo ni Duterte? Anong tinakasan ng gobyernong ito? Bakit nagbago ng isip? Ang liwa-liwanag ng pagsabi mo Di ba? Papakita ko pa, ito pa. Gusto nyo manggalaite, ito pa. Ito. Sige, tignan natin Okay, let me say this for the 100th time. Sasabihin niya raw, pang 100 beses. Sige. Not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. We don't recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. 100,000 ka palang sinungaling. Hindi, 100 lang. Hindi naman 100,000. 100 times kang sinungaling, Marcos. 100 times mo sinabi Claire, paano ba tong bossing mo? Sinungaling Fake news. Tapos yung mga senator mo sasabihin fake news sa mga vloggers. Tapos yung mga congressman na tagatahol ng pinsan mo sasabihin iimbestigahan yung fake news. J. Ruiz, ano ba ito? Claire, fake news to Hindi isang beses. Not 1 time, 2 times, hindi po. 100 times galing sa kanya. O di 100 times sinungaling. I consider it as a threat to our sovereignty. Ayun naman pala a threat to our sovereignty. Tama! I agree. Nagkasundo rin tayo, Marcos. I really agree that ICC is a threat to our sovereignty. May soberanya tayo Respeto naman. Ba't kayo magdi-decide sa mga Pilipino? Kung may makasalanan dito, kung gusto nyo, electric chair nyo. Lethal injection nyo. Bahala na kayo kung ano yung naaayon sa batas ng Pilipinas. Pero sa Pilipinas, hindi pwede makikialam yun. Saan ba ginawa ang krimen? Sa Pilipinas o sa ICC? Hindi na. Yun naman pala Di ba? Tama ka dyan, Marcos. Tama ba si Marcos? Totoo. Huwag nating babuyin, Marcos, ang soberanya natin. Tama ka dyan. Therefore, the Philippine government will not lift a finger. Ayun, they will not lift a finger. Hindi daw siya. Hindi niya itataas ang kanyang daliri para suportahan ng ICC. Ayan po ang Presidente Marcos nyo. To help any investigation that the ICC could Hindi tutulong in any way kahit investigasyon. conduct. However,
However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero pwede kayong bumisita. hindi kami tutulong sa kanila. In fact, Hindi kami tutulong sa kina. Can I hear you, people? Yung mga manunood nito, can I hear you? Lagay nyo sa comment section. Budol ba si Marcos o budol na budol? Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, babantayan namin sila. Ngayon, Marcos, ito ulit ang tanong ko. Kasi same ng tanong kay Boying. Magkano ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Tanong lang, hindi po tayo fake news ha. Nagtatanong, magkano ba? Ano ba secret deal nyo? Dahil ba nakikita nyo sa impeachment? Ito, lumabas impeachment ayaw ng Pilipino. Kaya kayo nagbago ng isip? May survey po. Ayaw ng Pilipino sa impeachment kay BP Sara. Walang maitutulong sa bansa natin yan. So anong ginawa nyo? Since hindi nyo kaya sa impeachment si BP Sara, tanggalin nyo yung power ni BP Sara, which is yung ulo ng Duterte. Bakit bigla ka nagbago, Marcos? O talagang niloloko mo ang mga Pilipino? O talagang budol-budol ka? Hindi mo masisisi ang taong bayan kung iisipin may bayad ka, meron kang palit ulo, o may secret deal kayo ni Boying kasi bigla kayo nagbago ng isip eh. Paliwanag nyo ng maayos yan sa taong bayan. Claire, J. Ruiz, fake news ba yung amon nyo? bantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. Oh, they don't have any contact with any agency of the government. Ano si Torre? PNP. Oh, di ahensya yun. DOJ. Ahensya yun. DILG. Ahensya yun. Even Villamor. Doon nyo dinala si PRRD eh. Anong kalokohan to, Marcos? Huwag naman sana sagad-sagad sa buto ang pambubudol sa taong bayan. Tapos pag sinabihan kayo ng ganito, sasabihan nyo kami fake news. E di dapat hindi kayo nanloko sa tao. Dapat hindi nyo sinabi yan. Ang problema kasi sa mga, yan dyan kila Claire, yung mga nagsasabi, yung aso ni Tamba dyan sa pagtatama sa inyo, fake news, kahit totoo. Huwag ganon. Huwag ganon. Ang liwanag oh. Ano yan? Ako nagsabi? Nagkagaguhan ba tayo? Ginagago nyo ba mga Pilipino? And if they are contacting agencies of government, sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will We don't recognize your jurisdiction, pero pinadala nyo si Tatay Digong doon. Special delivery. Dati puting van, ngayon puting jet plane. not assist in We will not assist in any way. Talagang tinatarantado nyo mga Pilipino. any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines.